po sa lahat po ng mga supporters at followers ng Jillman o ni Miss Jillian Ward and Mr. Eman Bacos sa Pacquiao. Panibagong updates po tayo for today's video kung saan meron pong mga news na nagkalat ngayon sa buong social media world na itong si Jillian Ward ay lumipad papunta ng General Santos City. Ano nga bang dahilan? Totoo nga ba ang balita na siya po ay nag-spend ng kanyang holiday dito po sa bayan ni Mr. Eman Bacosa. So yun po yung ating pag-uusapan, ano. But before that, maraming salamat po. At ngayong araw, bago tayo dumako dun sa ating proper topic for today's video, ay sagutin lang natin, no, ang ilan sa mga komento dito po sa post ni Miss Jillian Ward sa kanyang TikTok account, kung saan sinasabing si Miss Jillian daw po ay isang tinawag na booster, no, ginawa daw nitong booster si Eman Bacosa Pacquiao. So ano bang ibig sabihin ng booster? Kasi di ba kapag po kayo ay nagpo-post sa social media at gusto nyo pong mas maraming makakita, mas maraming makapag-engage, mas maraming makapanood ng inyong video, binuboost nyo siya, binagbabayad kayo sa Meta, which is sa Facebook o sa ano pa mang social media platform, even sa YouTube or ibang mga social media outlet, para po talagang mas dumami yung mas makakita ng post po ninyo. So sa ano naman po, literally naman, doon po naman sa kaso ni Miss Jillian at ni Eman, parang sinasabi ng nag-comment na ito na ginamit daw ni Jillian Ward si Eman para mas makilala siya ng todo, mas mabigyan pansin siya ng publiko, parang ganon, di ba? Ganon yung tinutukoy niya, which is isang bagay na minsan kailangan nating mag-step up at ipagtanggol si Jillian. Si Jillian po sa kanyang social media, FYI, for your information, si Jillian po ay meron siyang Instagram account na meron po siyang followers na 4.5 million followers. Verified na po yan. At doon po sa kanyang Facebook, meron po siyang 18 million lang naman na followers. So, ganun karami talaga yung sumusuporta at nagmamahal kay Miss Jillian Ward. Si Eman po ay nakilala sa ibang aspeto, which is sa boxing industry, dahil sinundan niya yung yapak ng kanyang ama na si Mr. Senator Manny Pacquiao. So, yung usapin na sinasabi lagi kasi mula po kasi nung na-connect ang pangalan ni Miss Jillian kay Mr. Eman, mas umingay po yung pangalan niya, which is very true. Pero doon naman po sa aspeto ng pagiging isang artista ni Jillian, is nakilala na po siya bata pa lang sa True This Liit, 'di ba? Parang siya yung gumanap doon, tapos nag-transition siya into a teenager hanggang ngayon po bilang isang woman, bilang isang talagang ready to face any problems or any bashing, no, na pinupukol sa kanya ngayon. Masabi natin yung kanyang longevity, napakahalaga po niyan sa isang artista, na yung tumagal ka, di ba, yung maging ano ka pa rin, maging relevant ka pa rin sa mata ng publiko. Yun po yung pinaka-importante, kasi may mga artista kasi na from childhood nila bilang isang artista, tapos nung sila po yung nagkaedad, nawala na sa showbiz. Pero iba si Miss Jillian. Kaya masasabi ko na hindi totoo, napaka-unfair naman po na sabihin natin na si Jillian ay ginagamit at nagiging booster or ginamit niya bilang booster si Eman para siya po ay mapag-usapan, para siya ay makilala. Kasi sa showbiz po, napakarami ng pinatunayan ni Jillian. Pag nakita naman natin siya, she got the look, ang ganda ng katawan niya, meron siyang talent like singing and dancing, nagpe-perform siya, and she can also act. So, bakit po dumadating sa kaisipan ng marami that Miss Jillian is using Mr. Eman Bacosa? Di ba, kung wala din naman si Jillian, hindi rin naman ganun kakilala pa si Eman eh. Nakilala ko lang din naman talaga si Eman nung nai-connect yung pangalan niya kay Jillian. Kaya napaka-unfair na sabihin na si Jillian ay ginagamit si Eman Bacosa, diba? Kaya naman talagang rights din naman talaga, or parang unfair po sa kalagayan ni Miss Jillian na siya po ay sabihan na manggagamit, 'di ba? So, let's be fair, 'di ba? Wag naman tayo masyadong harsh sa mga comments natin. Let's be kinder, kasi wala naman pong masama kung magiging mabuti tayo sa mga komento, 'di ba? So anyways, eto na. Kasi isa sa mga balita rin na nagkakalat ngayon sa buong social media platform na itong si Miss Jillian Ward ay lumipad patungo ng General Santos City.
po kung saan nakatira at naninirahan ito pong si Mr. Eman Bacosa Pacquiao. May mga videos po kasi na nagkalat ngayon sa buong social media platform kung saan si Mr. Eman Bacosa Pacquiao ay nag-take ng break. Umuwi po siya ng kanilang bayan para magbakasyon this Holy Week. Ngayon, doon po sa airport, hinahanap po ng mga netizen at ng mga tao si Jillian kung kasama nga ni Eman, no? So, kaya naman, nag-trigger din yung mga tao na nung nag-post si Miss Jillian Ward na siya po ay parang nasa isang probinsya, no? Para siyang nasa city ng isang probinsya kung saan nagkaroon siya ng photoshoot dito, pinost siya sa social media, kaya ngayon yung pinulutan ng mga bashers, diba? Kaya parang conclude ng ilang mga supporters ni Jillian, siya po ay totoo nga talaga yung mga bali-balita na siya ay mag-spend ng holiday sa isang probinsya kung saan naroroon si Mr. Eman Bacosa Pacquiao. So in reality, wala naman talagang masama, 'di ba? Wala naman tayo nakikitang parang foul sa ginawa ni Miss Jillian. Wala naman siyang iniwang trabaho, 'di ba? Dahil nga Holy Week. So siguro naman lahat po ng mga dapat nilang gawin ay ginawa na nila bago sila magbakasyon. Ganoon naman po yung ginagawa ng mga artista. So kung pumunta man siya doon, di naman siya nangutang ng mga pamasahe sa atin para magpunta siya doon. Karapatan niya naman 'yon. Kumbaga, kaya niya naman na talagang lumipad papunta dun sa lugar na yon. Pangalawa, magkaibigan naman sila ni Eman. Wala namang masama. Kasama naman din niya yung kanyang parents kasi, di ba sa mga nakikita nating lakad ni Jillian, hindi pwedeng mawala yung kanyang mami na siyang isa sa mga yung manager din ni Miss Jillian. Manager kasi ni Jillian, mami niya din eh. Yun ang nagmamanage sa kanya. Kaya lahat ng lakad niya, kasama niya talaga yung anak niya. Di ba? Magkasama sila mag-ina. Hindi siya iniiwan ng nanay niya. So, mas ano din yun. Kumbaga parang wala tayong nakikitang any masama, no? Any bad blood dun sa ginawa niya. Well, in fact, ito lang po ay nagpapatunay talaga na yung kanilang friendship ay mas lumalalim pa, 'di ba? Mas pinag-iigi pa nila yung kanilang samahan. At the same time is kung nagbakasyon man siya doon, hindi maganda at least 'di ba mas marami yung time na na-spend nila. Pero ang tanong ng marami, bakit walang mga post? Walang di katulad dati, 'di ba, nung nagpunta siya ng Bohol to support Eman, bakit may video, ba't may photos? Iba nga, pagkatapos nga ng pagpirma ng kanyang kontrata, lahat po ng kanilang mga post, lahat ng kanilang mga ipopost sa social media, laging may approval ng kanila pong management. So, dahil nga hindi pang sa ngayon, binuboost ang tambalang ni Jillian at ni Eman, pero napag-uusapan na. Kasi meron pong ibang plano ang GMA para kay Jillian sa ngayon. Pero dahil malakas ang pangalan ni Jillian at ni Mr. Eman, maaaring sooner or later, bibigyan sila ng mas magandang proyekto na silang dalawa yung bida. Kasi sa Never Say Die, ang dami niyang kasamang mga mga aktor, 'di ba? Di natin alam kung sino talaga yung endgame dun, sino talaga yung makakatuluyan ni Jillian kasi kay David sinabi niya na hindi naman talaga sila love team. Sila po ay parang companionship sila doon. Sila ay parang crime partner ganun. Parang sila yung magpartner sa pag solve ng mga problema doon po sa kanilang teleserye. Kaya naman sa ngayon, we cannot confirm or deny that issue or that news, no? Kasi kailangan pa rin talaga natin ng mas matibay na ebidensya na makapagpapatunay na nandun nga si Miss Jillian. So yung mga photos na nilabas niya ngayon, wala naman pong caption kung saan po siya naroroon. Basta ang sabi niya lang dito, happy vibes only. Ayan. So with po yan, with heart emojis, sun emojis, and flower emojis. So kung totoo man hello po sa lahat po ng mga supporters at sa lahat po ng mga nagmamahal kay Miss Jillian Ward and Mr. Eman Bacosa Pacquiao, kung saan isa sa mga balita na nag-trigger, no, kung saan ay sinasabing ito pala ang totoong dahilan kung bakit pilit na dinidiscreet ng GMA ang pagsasama at ang mga ganap kay Miss Jillian Ward and Mr. Eman Bacosa Pacquiao. Kaya pala may mga pagbura ng post, may mga post na kung saan parang sinasaktan nila yung mga tao, no, parang nasasaktan yung mga Jillman ng mga supporters. Kasi pala, ito naman pala yung plano ng GMA. So, yun yung pag-uusapan natin. At the same time, nag-react din po ito pong si Mr. Eman Bacosa Pacquiao sa pagkukumpara sa kanya sa isang aktor mula sa ABS-CBN. So, yun yung ating pag-uusapan maya-maya lang. Natin, before that, if you haven't subscribed, kasi meron pong isang balita dito na kung saan tila siya po ay kinukumpara sa isang aktor, no, na nagngangalang Piolo Pascual. Sabi dyan, sa mundo ng showbiz at sports sa Pilipinas,
Pilipinas, hindi na bago ang pagkakaroon ng mga bagong mukha na agad-agad ay kinagigiliwan ng publiko. Ngunit sa kakaiba ng pag-angat ng pangalan ni Eman Bacosa Pacquiao, isang batang boksingero na hindi lamang kilala bilang anak ng boxing legend na si Manny Pacquiao, kundi ngayon ay tinatawag na ring marami bilang Piolo Pascual or Piolo Pacquiao dahil sa kanyang kahawig na aktor na si Piolo Pascual. Ang bansag na ito ay hindi lamang simpleng papuri sa kanyang itsura. Ito ay sumasalamin sa mas malalim na interes ng publiko, isang kombinasyon ng kanyang pisikal na kaanyuan at personalidad at potensyal na maging isang malaking pangalan hindi lamang sa boxing kundi pati sa industriya ng aliwan. Ayon sa ulat, mas lalong sumikat si Eman matapos ang kanyang laban sa Trillia in Manila 2 kung saan ipinakita niya ang kanyang kakayahan sa boxing at determinasyon na sundan ang yapak ng kanyang ama. Hindi lamang ang kanyang panalo ang naging dahilan ng kanyang pagsikat kundi pati na rin ang mga larawang kumalat sa social media kung saan makikitang kasama niya ang kanyang ama at si Jinky Pacquiao. Ito ay isang emosyonal na sandali para sa publiko lalo na't matagal ding naging usap-usapan ang relasyon nila bilang mag-ama. Dahil dito mas interesado ang mga tao sa kanyang personal na buhay at pagkatao. Ang kanyang pagiging humble at makajos ay lalo pang nagpalapit sa kanya sa masa. Isa sa pinakamalaking dahilan ng kanyang viral na kasikatan ay ang bansag sa kanya ng pagiging isang Piolo Pascual. Ayon mismo kay Emma, natutuwa siya sa bansag na ito at tinanggap niya ito ng may ngiti. Sa unang tingin, tila simple itong biro lamang ito sa mga netizen. Ngunit kung susuriin natin, mas malalim itong implikasyon. Ipinapakita nito na may star appeal din naman talaga si Eman kung tutuusin, 'di ba? Kasi syempre, sa ngayon nakikita natin na parang si Eman batang probinsya tapos hindi pa ganoon kakinis yung itsura niya. Doon tayo sa realisasyon na hindi pa siya masyadong makinis, hindi pa masyadong maputi kasi nga batang probinsya siya Parang dati naman hindi naman talaga niya inaakala na darating siya sa punto na magiging isang artista. Kaya parang hindi niya masyadong inalagaan yung sarili niya, hindi niya masyadong nagpa pogi ganon, pero pogi siya, may star appeal naman talaga siya, 'di ba? So kaya naman natutuwa siya. Pinakita nito na may star appeal siya, nakikita ng publiko ang kanyang potential sa showbiz, nagkaroon siya ng sariling identity bukod sa pagiging anak ni Manny Pacquiao. So sa Pilipinas kasi parang normal lang din kasi yung paghahambing, no? Bilang isang kilalang artistang tulad ni Piolo Pascual ay hindi basta-basta to at ito ay may indikasyon na may kakaibang dating at karisma ang isang tao, 'di ba? So it's a pleasure para po kay Mr. Eman Bacosa Pacquiao. So let's go back to Jillian and Eman. If you kung ma-observe po ninyo, parang feeling natin lahat ng mga ganap ni Jillian at Eman ngayon ay mas humigpit, mas dinidiscreet. Mas maganda pa na hindi sila hindi sila nag-all out na parang si Eman ay crush si Miss Jillian. Mas maganda pa yung gano'n na hindi inamin ni Eman na crush na si Jillian. Parang mas lalo pa silang libre na ilabas kung ano yung mga kaganapan, 'di ba? Pero ngayon parang pahirapan, no? Pati yung mga post po nila, pati yung big guy post ngayon pinaghihinalaan na hindi daw si Mr. Eman. Samantalang meron pong BTS na pinakita po yun na ipinost mismo sa TikTok, 'di ba? So nagkakaroon po ng intriga patungkol sa kanilang dalawa. So dito naman po sa serye na ito, meron naman palang ibang plano ang GMA para dyan. Kasi doon po sa kanilang teleseryeng Never Say Die, alam natin ang magka-partner doon. Ang talagang inilabas or nung nilaunch po yun, technically it was Jillian and Mr. David Licauco. Nung una, sinasabi nila na hindi talaga sila magka-love team. They are just partner there. Tapos parang partners in crime. Pero sa takbo po ng storya ngayon, parang siniship na si Jillian kay David, no? Mas lalo magagalit ang mga Barda fan dyan kasi pinaasa nyo na hindi naman talaga sila magka-love team. Tapos ngayon makikita mo na parang parang nagkakamabutihan na sila dun po sa serye, 'di ba? So kaya naman pala parang iniiwas din ng GMA na mag-trending si Jillian tsaka si Eman kasi this is not their time para po ipakilala sa publiko dahil nagfo-focus muna sila Jillian and David na tambalan, 'di ba? Pero parang doon muna kayo mag-focus, wag kayong malito. Walang Rahil at wala ding Eman. Wala munang ganun. Parang ganun yung plano nila, 'di ba? Kasi gusto talaga nila na mapag-usapan ito pong ito pong serye na ito na Never Say Die. So dahil dito is nagte-trending siya, parang sinasabi
sinasabi nila na naiiba daw yung takbo ng kwento. Kasi yun nga yung kanilang press release eh. Yun yung kanilang narrative na walang love team na magaganap between Jillian and David. Pero here it comes, yung kanilang serye, makikita mo sobrang sweet nila para silang papunta na sa pagiging magkarelasyon, 'di ba? Parang ganun yung tema ng kanilang ng series na Never Say Die. So, ang inaabangan natin is dahil nga ganyan yung takbo ng storya, pwede pa rin umikot yan. Pwede pa rin yan magbago, 'di ba? Kung napanood po ninyo yung teleserye na Maria Clara at Ibarra ni David at ni Miss Barbie, hindi naman talaga sila doon, hindi sila love team doon at hindi sila ang bida doon. Pero ang ending, dahil nag-trending po yung kanilang accidental team up, no? Yung accidental lang talaga yun, out of nowhere, bakit biglang Barbie at David ang nagkatuluyan sa huli, 'di ba? So yun yung peg ng hindi pa sa ngayon si Jillian at si Eman ang kanilang part ng narrative. Si Jillian at David muna. So, all in all, pagkatapos niyan, pag sinabi ko nga sa inyo, sa mga recent vlogs ko sa inyo na kapag nakita na ni GMA na maganda ang outcome, maganda ang naging resulta ng pagpasok ni Mr. Eman Bacosa at pagkakaroon ng relasyon. Nung ba parang paano magtatagpo si Eman at si Jillian at paano makakaapekto si Mr. Eman Bacosa Pacquiao sa buhay ni Miss Jillian Ward doon po sa kanilang serye. Doon po magkakaroon ng ng magkakaalaman kung sino ba talaga ang makakatuluyan doon ni Miss Jillian. Kasi ganyan talaga, kailangan po nilang pulsuhan yung mga manonood. Hindi pa pwedeng kung ano lang yung narratives na gusto nilang lumabas, yun lang. Depende po kasi yan sa pagtanggap ng tao. Kaya sa ngayon, is-taste muna tayo, no? Marami silang mga discrete moments, marami silang mga parang feeling natin, tinatago nila yung mga ganap nila sa isa't isa kasi nga, yun po ay base sa plano ng management po nila. Hindi po nila plano yun. Hindi nila plano na itago at parang hindi nila plano na ilihim sa kanilang mga supporters what is going on between them, 'di ba? Tanging ang management ang nagpapatakbo ng kanilang karera. Yung mga minsan kasi ganun, hindi maiiwasan na madama yung kanilang personal na buhay doon po sa kanilang karera na tinatahak. Kahit magkaiba sila ng landas, pero sa ngayon pareha silang mga actors, 'di ba? Sa pagpasok ni Eman bilang isang aktor ay yun po yung isa sa mga way para mas lalong mapalapit siya kay Jillian. Kaya wag tayo masyadong mag-overthink, no, patungkol sa kanilang dalawa, because I know in my heart that they are really a good friends, not just a good friends, but a close friend for now. O, diba? So, kayo po, anong niyang saloobin patungkol dito? Mag-comment kayo sa comment section. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to